Mr. Chair, I would like to address Attorney Roque. Attorney Roque, Yes, active pa ba kayo dun sa First Bataan Holdings? Well, sa ngayon po ay hindi. Kasi nga po na nagkaroon ng violent reaction yung aking misis because of that false report that appeared in Billionario. And she really wanted out of First Bataan. Ang problema nga lang po, hindi naman ganun kadali umalis. So, pinabayaan ko na muna po ang First Bataan dito sa aking kapartner, knowing na malinaw naman po kung magkano yung investment namin at saka na lang aayusin yan. Yung investment nyo dun sa First Bataan Holdings ay 95M given in 3 tranches. Opo. 32.5, 32.5, and 30, right? Opo, opo. Tama? Opo. So, ano na po ang nangyari dun sa 95M nyo kung wala na po kayo dun sa First Bataan Holdings? Mr. Chair, nasa lupa naman po yan. No? At hindi naman po ikinakaila ng aking partner na kami nagpasok ng 95 million para sa lupa po dyan sa First Bataan po. Attorney Roque, doon po tayo sa bahay doon sa Baguio. Opo. Ang sinabi po nyo noon po doon sa hearing, nakarehistro doon sa isang corporation, PH2, at saka yung Biancham Corporation, na kayo po ang nagmamay-ari, kasama po doon sa incorporation, sa corporation na yon. Tama po, Mr. Tama. Chair. And sinabi mo na hindi ikaw ang may-ari, it's the corporation. Oo, narehistrado po sa pangalan ng korporasyon. Now, when the house was leased, sino po ang pumirma ng lease contract? Si Mrs. ko po ang pumirma ng lease contract because I asked her to sign the lease contract. Siya po ang pumirma, Mrs. po ninyo. On Ano behalf po po. ang posisyon ng Mrs. ninyo doon sa corporation na yun? She only signed on behalf of PH2 Hindi po. po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ano ba ang posisyon ng asawa po ninyo doon sa corporation na yun? Well, sa kontrata po siya naging representative Hindi, ng korporasyon. ano ang posisyon ni Mrs. Roque sa korporasyon na nagmamay-ari nung bahay at lupa? Hindi ko po maalala ngayon kung ano talaga ang designation Mrs. mo niya. siya, hindi mo alam? Well, Mrs. ko po siya, kaya po siya ang pumirma. Hindi nga, pero alam mo na siya ang pumirma. Bakit siya ang pumirma? Kung wala siyang personalidad doon sa korporasyon na nagmamay-ari. Meron po. Well, I guess siya po yung nagmamanage ng property for lease. At, So siya ang signed. nagmamanage Siya ng property po. for Opo, lease. Opo. Pero ano po ang pwesto niya doon sa korporasyon? Parang wala naman po ata siyang na-specify na pwesto, pero i-check ko po sa papeles. Pero wala po akong maalala kung ano po yung talagang position niya. Kung sino po ang nagbabayad ng RPT nung lupa at bahay? Meron po kaming tagabayad po. Sino Sa nga? taga Baguio. Sino ang kaninong pera ang binabayad? Galing din po sa amin ang pera. Galing po sa inyo. Galing din po sa amin ang pera. Okay. Now, matanong ko nga, meron po bang business permit yung asawa po ninyo? Well, hindi po siya kumuha kasi Ang tanong, wala pong business wala. permit. Pakisagot lang po yung aking katanungan ng Apo. diretso. Wala po siyang business permit, pero siya ang nagpaparenta nung lupa at bahay. Di po ba? Kakasimula lang po kasi. At yung Apo. asawa po rin ninyo ang listed na kasama sa Homeowners Association nung lugar na yon. Tama po, dahil tumira Therefore, po kami. May I conclude, or is it proper for me to conclude, Attorney Roque, that in paper, the house and lot belongs to the corporation, pero yung beneficial owner, kayo po. Totoo po naman yan. Sinasabi ko Okay. naman po talaga yan na may interest po kami dyan sa bahay na yan. Yes Hindi. po. Yung may interest, iba yun dun sa ikaw ang beneficial owner. Totoo naman Kasi po. kayo po ang may control sa lahat. Kasi dun sa mga sagot nyo yung aking katanungan,
although the property is registered under the corporation, kayo po ang may control. At yung sino ang may control, siya ang tunay na may-ari ng lupa at bahay. Well, Di po ba? Well, beneficial owner po, totoo naman po yan. O Yes. ibang registered owner. Totoo po. Totoo po. For the last portion, Mr. Chair, may I ask Ronaldin Baterna, pumirma po kayo ng waiver of confidentiality nung last hearing, di po ba? Na pwedeng i-open ninyo, payagan ninyo na mabuksan po yung inyong bank accounts. Yes po, Mr. Chair. Meron pong pagbabago dahil question yung kwan, dahil yung nakalagay po kasi doon sa pinirmahan nyo na waiver of confidentiality, ang nakalagay lang po doon is China current account. Hindi po pwede po yun. Dapat China current account under your name kasi under the bank secrecy law, hindi mo naman pwedeng i-waive yung karapatan ng ibang tao. So, binago na aming COMSEC yun. At nakalagay din, dinagdag, all other bank accounts under my name, herein referred to as the subject bank accounts. Matanong kita, and you can consult your lawyer, pwede mo konsultahin yung lawyer mo, nandyan naman yata siya eh. If you are willing to sign the amended waiver of confidentiality. Yes po, Mr. Chair. Thank you. Do you agree, the lawyer of Madam Ronaldin? Para walang question. Yes, Mr. Chair. Thank you. Pirmahan mo na lang ito mamaya, papipirmahan ng COMSEC sa'yo. Okay? Okay po, Mr. Chair. Thank you, Mr. That would be all for this day. Thank you, Congressman Acop. Ako may isang tanong lamang ako kay Miss Stephanie Macarenas. Yes, Mr. Chair. Saan ka graduate, Stephanie? College po. Yes. Hindi po ako nag-college. So hindi ka, High school po. nakakaintindi ka ng Of mga course. dokumentong pinipirmahan mo. No? Pinapa-explain ko po. Kaya po, kinontak ko po si Atty. Medina kasi if ever na hindi ako maintindihan, kasi for my safety as well. So, pagka meron kang alanganing pipirmahan dokumento, lagi mong kinokontak Yes. si Atty. Medina o si Atty. Medina nagpapapirma sa iyo ng Hindi dokumento? po, ako pong kumukontak. And Binabasa if- mo naman kung ano yung pinipirmahan Binabasa ko mo. po, then pinapa-explain ko. If hindi po kasi siya available, meron po kasi siyang kasamang mga lawyers na if wala siya, sila po yung nag-explain sa akin ng kung ano yung pipirmahan ko or kung ano po yung, minsan po kasi, or madalas, ako po yung magpapagawa ng ano. Hindi ko naman po tinatanggi yun. Okay. Kilala mo ba si Miss Ronaldin Baterna? Hindi po talaga. Pero hindi ko sure kung nakita ko na siya before sa Royal Thai Court. Parang may Royal Thai Court, yung kung saan po yung ano. Kasi before po nag-ocular kami sa pupunta po kami sa Royal Thai. Pero at that time po kasi wala pa yun, wala pa yung mga buildings, as in bare pa, dirty pa siya. So yun po. May naalala ko, may pinakilala kasi sa akin si Mr. Cruz before na parang sekretary niya sa Royal Thai. Hindi ko po sure kung si Miss May Baterna pinakilala yun. si Mr. Cruz sa iyo Yes. na sekretary niya. Yes, if I'm not mistaken. So hindi ko po sure if that's her or not. Okay. So, hindi mo personal nakakilala si Miss Baterna? Hindi po. Okay. Sige. Miss Baterna, kilala mo ba si Miss Stephanie Macarenas? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Ayon sa iyo, ang iyong boss ay si Cassandra Leong. Tama? Tama po, Mr. Chair. At ayon naman din sa iyo, sa iyong sinabi, ang boss mo ay si Mr. Wu po. Mr. Wu. Anong relasyon ni Mr. Wu kay Miss Cassandra Leong? Una po kasing hinire ako. Then after... Hindi. Anong relasyon ni Translator? Initially translator po siya, pero nung... Sino ang translator? Si Mr. Si Wu? Catherine po. So si Catherine Si o Catherine. Cassandra Si Leong Cathy.
Yes po. ay translator ni Mr. Wu. Yes So, po. kilala mo rin si Cassandra Leong. Yes, of course. Nakakausap mo si Cassandra Leong. Siya Yes ba ay marunong magtagalog? Oh, of course. Marunong magtagalog? Opo. Siya ba ay sa yung tingin ay Filipino-Chinese o purong Chinese? Sabi niya po kasi, puro daw siyang Chinese. Pero Tapos- marunong siya magtagalog. Fluent po, very fluent. Fluent siya, okay. So, mga ilang beses mo siya nakausap o nakaharap? Kasama ko po siya sa office. So, araw-araw? Most of the time po. Minsan po kasi umalis sila. Okay. Or umaalis ako. So, okay. Si Ronilyn, ilang beses mong nakaharap, nakausap si Miss Cassandra Leong? Minsan lang po, Mr. Chair. Siguro po sa isang buwan, mga 4 na beses. Depende po. Nakakausap mo Kasi rin siya? hindi po siya araw-araw pumupunta doon, Mr. Chair. Pero nakakausap mo rin siya? Yes po, Mr. Chair. Hindi lamang kasindalas nung pagkakataon na nakausap ni Stephanie si Cassandra Leong. Tama po, Mr. Chair. Okay. So, sabi mo, Stephanie, na si Cassandra Leong ay translator Opo. ni Mr. Wu. Diyan ba sa kumpanya nyo maraming Chinese na hindi marunong magtagalog kaya kailangan ng translator? Personal translator po siya ni Mr. Wu. Personal translator. Kaya po magkasama sila sa bahay. Magkasama sa? Bahay. So si Mr. Wu at saka si Cassandra Leong ay magkasama sa bahay. Opo. Personal translator. Opo. Okay. Sige. No other questions for the moment.